COMELEC ipinasilip ang mga bagong features ng Automated Counting Machines o ACM na gagamitin sa nalalapit na halalan. Paul Body, tiniyak nila ang maayos na proseso at ipinagbawal ang pag-record habang bumoboto. Si Joshua Garcia para sa Sentro ng Balita. Yes, Naomi, mahigit 6 araw bago ang Hapon ng Bayan 2025, nagsagawa ng live demonstration ng Commission on Elections sa panayan nito sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Kasama si COMELEC spokesperson Atty. Rex Lauliampo, ipinakita sa nasabing demo ang mga bagong features ng Automated Counting Machines o ACM na gagamitin sa nalalapit na halalan. At tulad ng malalaking screen, kung saan makikita ng mga botante ang bawat balota na ipapasok sa makina pagkatapos itong bumoto, na mas mabilis na ma-audit kapwa ng mga botante at mga election officers sa mga balota na ipapasok sa makina. Ayon kay Lauliampo, nasa 110,000 ACM ang kanila na-procure mula sa joint venture ng Miro na galing sa sistema mula South Korea, kasama ang 3 lokal na kumpanya mula sa bansa. Tiniyak din ni Lauliampo, Naomi, na may papadala ito sa mga presinto sa buong bansa ilang linggo bago sumapit ang buwan ng Mayo. Pero paliwanag ng tagapagsalita, sa 110,000 ACM ay mahigit 93,000 lamang ang aktual na gagamitin dahil ang sobra dito ay para sa contingency. Oras na magka-aberya ay may papalit agad na makina. Dagdag pa ni Lauliampo, ang mga gagamitin na ECM ay stand-alone machines at may nakaabang na baterya na kayang tumagal ng mahigit 14 na oras na siya ring dumaan sa test ng DOST para matiyak na walang pagkaantala sakali mawala ng kuryente. Paalala ng COMELEC sa mga botante, para sa mas mabilis na proseso ay mangyari magdala ng sariling listahan o kaya naman ay dalhin ang matatanggap na voters information sheet o sample ballot kung saan nakasulat na rin kung saan presinto at paaralan maaaring bumoto. Mahigpit din paalala ng komisyon na bawal ang paggamit ng kahit na anong recording device para kuhanan ng larawan o video ang mismong proseso ng pagboto at maging ang mga makina na ginagamit dito dahil may kaukulan ditong kaso at parusa na pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagkakatanggal ng karapatang bumoto sa mga susunod na halalan. Base sa mga ginawang time study ng COMELEC, wala pang 10 minuto ang itatagal ng buong proseso ng pagboto. Samantala, magpapatupad din na Naomi ng early voting hours ng COMELEC para sa mga PWD, senior citizens at buntis mula alas 5 na umaga hanggang alas 7 na umaga. Pero maaari pa rin silang sumabay o ang mga ito sa regular voting hours ng 7 a.m. to 7 p.m. kung saan prioridad pa rin sila at may sariling linya para makaboto. At yan muna ang mga pinakahuling balita. Balik kayo, Naomi. Maraming salamat, Joshua Garcia.